Humberto's personal voice. Parang Berto, halika na. Magmerienda na tayo. Tawag sa akin ni June. Nilingon ko siya. Kasama na niya ang ilan naming katrabaho. Oo. Inihinto ko na ang paglalagari sa kahoy na 2x2. Itinabi ko muna ang lagari at lumapit na kina June habang nagpupunas ng pawis sa mukha. Sabay-sabay na kami ng mga kasamahan ko na pumunta sa isang karinderiya na katabi lang ng site kung saan may nagtitindang merienda. Hindi maghahatid ngayon ng merienda si Danica dahil may pasok siya. Napabuntong hininga ako nang maisip ang anak. Malungkot man para sa akin dahil maaga siyang nag-asawa ay wala naman ako magagawa. Importante kahit may asawa na siya ay tuloy pa rin ang pag-aaral niya hanggang sa makapagtapos siya. Yun ang tanging pangarap ko para sa kanya. Isang pansit at isang lumpiang togi nga. Sabi ko sa tendera at umupo na sa bakanteng upuan. Si June ay umorder na din. Berto, huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko ha. Untag sa akin ni June sa kalagitnaan ng pagkain namin. Tumingin ako sa kanya. Ano yun, June? Bakit nagtsatsaga ka pa magtrabaho manugang mo na si Boss Alvin? Natigilan ako sa tanong niya. Pati ang mga kasamahan namin ay natigilan din at tumingin pa sa akin. Isang araw din kami mag-ama na usap-usapan sa site namin. Muntik pa nga ako mapaaway ulit kay Tero dahil hindi ko gusto ang mga sinabi niya kay Danica. Nakasyo tama ang sinabi niya noon at karma ko na raw iyon. Hindi rin nagustuhan ni Alvin ang mga sinabi niya kaya pinalipat na lang siya sa ibang site. Simula ng araw na iyon ay bawal nang magsalita ng hindi maganda tungkol kay Danica. Sa utos na rin ni Alvin, kung hindi ay tatanggalin niya sa trabaho ang mga ito. Bumuntong hininga ako. Ano naman kung manugang ko na ang boss natin? Inisip niyo ba? Natitigil na ako sa pagtatrabaho dahil asawa na ng anak ko ang boss natin? Hindi ako oportunista. Malakas pa ako at kaya ko pa magtrabaho. Sabi ko at tiningnan ng mga kasamahan namin. Hanga talaga ako sa inyo, Mang Berto. May paninindigan kayo at prinsipyo. Sabi ng isang welder namin na bata pa. Tinangaan ko lang siya. Pero kung ako yun, hindi na ako magtatrabaho. Magpapasarap buhay na lang ako sa bahay. Sabi naman ng isa pa namin kasamahan. Napailing-iling na lang ako sa kanila. Hinayaan ko na lang silang magbigay ng mga opinyon nila. Basta hindi lang bastos. Pero pare, mag-iingat ka ha. Pabulong na sabi ni June. Kunot noong tiningnan ko si June. Mag-ingat saan? Lumingaling nga si June sa mga kasamahan namin na maiingay at nagkukuntuhan at nagtatawanan na. Kay Tero pare, malaki ang galit sa'yo ng taong iyon. Narinig ko sila ng mga kainuman niya kagabi. Nung napadaan ako sa harapan ng bahay niya, pinag-uusapan kanila. Mahinang sabi ni June, ngumisi naman ako. Baka usapang lasing lang yun. Basta mag-iingat ka pa rin pare. Iba ang kutob ko sa mga yun Alam mo naman yang sa Tero, halang din ang kaluluwa niyan. Hindi ako natatakot sa kanya. Alam ko yun pare, ang sa akin lang ay paalala lang. Tumango ako. Salamat pare. Pagkatapos namin magmerienda ay bumalik na kami sa site. Sakto naman papalapit sa akin sa Alvin. Nakakunot ang kanyang noo. Tay Berto? O bakit Alvin? Tumawag ko ang kaibigan ni Danica. Napaaway daw ho sa school si Danica. Ano? Nagulat ako sa sinabi niya. Puntahan na ho natin siya sa school. Baka kung napano na siya. O sige. Sabay na namin tunungo ni Alvin ang sasakyan niya. Sumipa naman ang kaba sa dibdib ko sa pag-aalala sa anak. Alvin's personal voice. Parang sinuntok ang dibdib ko nang makita ang itsura ni Danica na nasa loob ng klinik ng school. Bahagyang magulo ang buhok niya at may mga galos sa mukha at braso. Madumi din ang puting blusa ng uniforme niya. Sa kabilang bahagi naman ng klinik ay nakaupo din sa isang upuan na isa ding estudyanteng babae na magulo din ang buhok. May galos at madumi din ang uniforme. Matalim ang tingin nito kay Danica at panay ang irap. Iniestima niya ito na isang babaeng staff. Sino po ang kamag-anak niya sa dalawa? Tanong na isang may edad na babae na sumuri sa mga galos na Danica. Ama ko ni Danica, ma'am. Pagpapakilala ni Tay Berto. Ako naman ho ang asawa niya. Pagpapakilala ko din. Bahagyang natigilan ang dalawang babae at nagpalipat-lipat ng tingin sa akin at kay Danica. Pero wala naman silang sinabi na kahit na ano. Kamustang anak ko, ma'am? Tanong ni Tay Berto sa babaeng sumuri ng mga galos ni Danica. Lumapit naman ako kay Danica at inayos ang magulo niyang buhok. Tumingin siya sa akin.
Nakaguhit ang lungkot sa kanyang mga mata. What happened? Tanong ko sa mahinang boses. Umiling lang siya at yumuko. Bumuntong hininga ako at niyakap siya at hinalikan sa buhok. Dumako ang tingin ko sa isang estudyanteng babae. Panay pa rin ang irap niya kay Danica. Nang magsalubong ang mga mata namin ay sinamaan ko siya ng tingin. Napayuko na lang siya. Maayos naman ho ang lagay ng anak niyo, sir. Hindi naman ho malala ang mga galos niya at nalinisan na rin ho namin. Salamat naman ho kung ganoon. Lumapit si Tayberto kay Danica at kinamusta ito. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga magulang ng isang estudyanteng babae na nakaaway ni Danica. Paglabas namin ng klinik ay dumiretso na kami ng guidance office at doon ay kinausap ng guidance counselor si Danica at ang isang babae. Umiigting ang pangako at sumisikip ang dibdib ko habang naririnig ang paliwanag ni Danica kung bakit sila nagpang-abot ng babae. Pinahiya pala siya nito sa maraming tao sa cafeteria at kung ano-ano mga bastos na salita ang sinabi sa kanya. Nagalit si Tayberto at nagkasagutan na rin sila ng magulang ng babae. Hindi na rin ako nakatiis at sumabat na rin. Nagbanta na rin ako na kapag naulit ito ay ipatatanggal ko sa eskwelahan ng babae. Habang nasa biyahe kami papauwi ay tahimik pa rin si Danica. Kikibulang siya kapag tatanungin namin ni Tayberto pero maiksi lang ang mga sasabihin niya. Ang tanging maingay lang sa loob ng sasakyan ay ang kaibigan niyang si Sarah. Bumuntong hininga ako. Naawa ko sa kanya. Parang gusto ko tuloy ilipat na lang siya sa ibang eskwelahan. Mamaya ay babanggatin ko yun kay Tayberto. Yan din ang una ko naisip, Alvin. Pero ilang buwan na lang din naman ay gagraduate na siya. Sayang naman kung lilipat pa. Pero tanungin din natin siya kung anong gusto niya. Ani Tayberto na naghahanda na ng lulutuin para sa hapunan. Sige ho, Tayberto. Ako na lang ho ang kakausap sa kanya. Sige Alvin, makikinig naman siguro yun sa'yo. Nag-excuse na ako kay Tayberto at tinungo na ang kwarto ni Danica. Pagbukas ko ng pinto ay narinig ko ang pagsinghot niya. Agad akong pumasok at lumapit sa kanya. Danica, umiiyak ka ba? Tanong ko. Hinawakan ang mukha niya. Pero iniiwas lang niya ang mukha at pinahid ng kamay ang luha. Gumuhit ang pag-aalala sa puso ko. May masakit ba sa'yo, baby? Anong masakit? Yung mga galos mo? Umiling siya at suminghot. Wala. Are you sure? Tumango siya. Mataman ko siyang tiningnan. Mukhang hindi naman ang mga galos niya ang masakit sa kanya kundi ang nangyari sa kanya sa school. Napahiya siya sa maraming tao. Nasaktan siya. Napatiimbagang ako at niyakap siya. Yumakap din siya sa akin at tuluyang humikbi sa dibdib ko. Danica's Personal Voice. Maganda ang gising ko ngayong umaga. Bakit naman hindi? Katabi ko lang naman at kayakap bumagdamag ang pinakagwapo na yatang lalaki na nakita ko sa buong buhay ko. Nakadapa ako sa gilid niya at nakapatong ang baba ko sa matigas na dibdib niya habang hindi ko inaalis ang tingin sa kanyang gwapong mukha. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Itinaas ko ang kamay at hinagod ng daliri ang dulo ng kanyang matangos na ilong. Malaking tao siya at halos hindi na kami kasya dito sa kama ko. Pero wala akong naririnig na reklamo sa kanya. Kagabi ay yakap-yakap lang niya ako habang umiiyak ako. Pinapawi niya ang lungkot na nararamdaman ko. Dama kong importante ako sa kanya kahit hindi siya magsalita. Agad nga niya akong pinuntahan sa school kasama si tatay. Hindi ko makalimutan ang mukha niya kahapon na punong-puno ng pag-aalala. Natigilan ako sa paghaplos sa ilong niya nang gumalaw siya. Pumaling ang mukha niya parap sa akin. Unti-unti bumuka ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko nang umiti siya sa akin. Good morning, baby. Anya sa malalim at magaspang na boses. Ngumiti ako sa kanya. Good morning, Alvin. Napatili ako nang yakapin niya ako, tinila ang katawan ko padagan sa kanya. Ngayon ay nakadapa na ako sa ibabaw niya. Nag-init naman ang mukha ko dahil dikit na dikit ang mga katawan namin, lalo pa at ang dibdib ko ay naipit sa dibdib niya. Iniikot niya ang braso sa bewang ko at tinalik-halikan ako sa buhok. How's your feeling, baby? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Huh? Malambing na tanong niya. Tumango naman ako at ngumiti. Mahimbing ang tulog ko kasi katabi kita. Ngumiti siya. Really? Tango lang ay sinagot ko at isinandig ko ang pisngi sa dibdib niya habang nakatingin sa akin niya. Hinapos niya ang buhok ko. Kamusta na ang mga galos mo? Masakit pa ba?
Hindi na. Yung anit ko na lang medyo masakit pa. Bumuntong hininga siya at marahang minasahe ang anit ko. Hindi ka papasok ngayon, di ba? Tumango ako. 1 linggo kaming sinuspend parehas na Luella. Parusa namin iyon dahil sa skandalong ginawa namin sa labas ng school. Ipapacheck up kita sa ospital para masiguro nating okay ka. Ngumuso ako. Hindi na kailangan, Alvin. Okay na talaga ako. Gusto ko pa rin makasiguro, baby ko. Bumuntong hininga ako at ngumiti. Sige na nga. Bagay niyang pinisil ang pisngi ko. Good girl. Bumangon na kami at nagligpit na ng higaan. Sabay na kami lumabas ng kwarto. Sakto namang kalalabas lang din ni tatay ng kwarto niya. Nagpresenta sa Alvin na siya na ang magluluto ng almusal. Siyempre tumulong din ako sa kanya. Kaso nga lang ay para din siyang si tatay. Ayaw niya akong palapitin sa kawali dahil baka daw matalasikan ako ng mantika. Parehas sila ni tatay na parati akong binibaby. Pagkatapos namin mag-agahan ay sabay-sabay na kami lumabas ng bahay. Si tatay ay papasok na sa site. Kami naman ni Alvin ay pupunta ng ospital para magpa-check up. Pinagmamasdan ko si Alvin habang seryoso siya naglalagay ng ointment sa mga galos ko sa braso. Kagagaling lang namin sa doktor at wala naman daw akong seryosong pinsala kundi mga galos lang kaya naresetahan lang ako ng ointment. Sabi ng doktor, 2 beses sa isang araw maglalagay ka ng ointment para mabilis maghilom ang mga galos mo. Anya tinakpan na ang ointment. Ngumiti ako at tumango sa kanya. Ang saya-saya ko kasi alagang-alaga niya ako. Seryosong-seryoso nga siya kanina habang kausap ang doktor na akala mo'y malala ang mga sugat ko. Daig pa niya si tatay kaya paano ko siyang hindi magugustuhan. Tumayo ako at umupo sa kandungan niya. Nagulat naman siya sa ginawa ko pero agad ding ngumiti. Iniyakap niya ang mga braso sa katawan ko. Why? Naglalambing yata ang bibi ko. Wala naman. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo kasi inaalagaan mo ko. Malambing na sabi ko. Of course, you're my baby. You're my wife. Natural lang na alagaan kita. Ayoko nang maulit ang nangyari kahapon. Kumagat labi ako. Nahihiya ako sa kanya. I'm sorry, Alvin. Alam ko disappointed ka sa akin. Promise, hindi ko na uulitin iyon. Pinisil niya ang baba ko. Hindi ako disappointed sa'yo. May dahilan naman kung bakit mo nagawa iyon at hindi ko gusto na binabastos ka ng kung sino. Napangiti na ako sa kilig dahil sa sinabi niya. Akala ko talaga disappointed siya sa akin eh. Pero promise ko talaga, hindi na ako papatol sa kanila para hindi na kayo mag-alala na tatay. Tumangu-tango siya. Anyway, hindi ko pala nabanggit sa'yo kagabi. Napag-usapan namin ng tatay mo na lipat ka na lang sa ibang school pero sabi niya, sayang naman dahil ilang buwan na lang daw ay gagraduate ka na. Pero nasa sa'yo ang desisyon kung gusto mo lumipat. Ngumiti ako sa kanya. Tama si tatay. Sayang kung lilipat pa ako. Titiisin ko na lang ang mga pasaring nila sa akin. Hindi rin naman magtatagal at mananawa din sila. Naging mapungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin at may gumuhit ng lungkot. Tumaas ang kamay niya, tinaplos ang pisngi ko. I'm sorry, Danica. Nahigit ko ang hininga sa sinabi niya. Bakit ka nagsasorry? Nang dahil sa karupukan ko kaya dinadanas mo ganito. Umiling-iling siya. Hindi mo deserve na tratuhin ka ng ganito na ibang tao. Kumagat labi ako. Nagsisisi ka na ba, Alvin? Ngumiti siya. No, baby. Wala akong pagsisisihan. Yumakap ako sa laig niya. Basta nandito lang siya sa tabi ko, kaya kong harapin ang lahat ng pangmamata sa akin ng mga tao. Nagangat ako ng muka at tumingin sa kanya. Hinawakan naman niya ang bato ko at bahagyang kinabid. Naglapat ang mga labi namin. Matamis at masuyo ang halik na pinagsasaluhan namin. Sinusundan ko ang bawat galaw ng labi niya. Parehas lang kaming natigilan nang makarinig ng tunog ng cellphone. Muling naghiwalay ang mga labi namin at nakatitig lang kami sa isa't isa habang habol ang hininga. Akmang maglalapat ulit ang mga labi namin nang muli na naman tumunog ang cellphone. Napalunok ako. Cellphone mo yata yun? Untag ko sa kanya. Dinampot naman niya ang cellphone na nakalapag sa coffee table at sunwipe ang green button at itinapat sa tenga. Hello, Glenda. Napakunot ang noo ko nang mabanggit niya ang pangalan ng babae. Saglit silang nag-usap habang nakakunot noo din at nakatingin sa akin na para bang ayaw niyang mawala ako sa paningin niya. Sino yung kausap mo?
Tanong ko nang tapos na siya makipag-usap sa kabilang linya. Secretary ko, baby. Dumating sa opisina ang isa sa mga kliyente ko kaya kailangan ko munang umalis. Ganun ba? Agad na akong tumalis sa kandungan niya. Tumayo na din siya, tinapit ako sa bewang sabay halik sa noo ko. Aalis muna ako. Babalik din ako agad kapag natapos na ang pakikipag-usap ko sa kliyente. Para may kasama ka dito. Ano ka ba? Ayos lang ako mag-isa dito. Huwag mo na akong alalahanin. Ang importante ay ang trabaho mo. Mamaya naman ay uuwi na rin si Sarah. May makakasama na ako dito sa bahay. Okay, baby. Just in case na may emergency, tawagan mo ako agad. Tumango ako. Muli naman niya akong hinalikan sa noo, ilong at labi. Saka nagpaalam na naaalis. Sunundan ko na lang ng tanaw sa pinto ang papaalis na sasakyan niya at nakita ko pa ang ilan naming kapitbahay na nakatingin sa akin. Hindi ko na lang sila pinansin at pumasok na sa loob. Alvin's personal voice. Makakaasa kayo sa dekalidad na serbisyo namin, Mr. Jesus. Hindi ko kami gumagamit ng substandard sa pagpapatayo ng gusali at sinisiguro ho namin na pulido ang gawa. I know that, Mr. Samonte. Kaya nga ang kumpanya niyo ang kinuha ko dahil subok na. Maraming salamat ho sa pagtitiwala, Mr. Jesus. Nagkamay kami ng bago naming kliyente at hinatid ko na siya palabas ng opisina. Babe! Natigilan ako na makita si Rowena, nakabababa lang ng kotse niya. Kumaway siya sa akin at ngiti-ngiti na lumapit. Napabuntong hininga naman ako. Dumating na pala siya. Yumakap siya sa akin nang makalapit na. Hinawakan ko naman siya sa balikat at bahagyang inilayo. I miss you, babe. Malambing na sabi niya at tinaplos ang pisngi ko. Hinawakan ko naman ang kamay niya at inalis. Tipid lang ako nang umiti sa kanya. Ganito naman siya palagi. Aalis kapag nagkagalit kami at babalik na parang wala lang at sasabihin na miss na niya ako. Napadako ang tingin ko sa mga trabahador ko. Nakatingin sila sa amin pero agad ding nag-iwas. Nakita ko rin si Ty Barton nakatingin. Tipid lang din ako ngumiti sa kanya. Ayoko mag-isip siya sa akin ng hindi maganda. Binalingan ko si Rowena. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang, babe. I'm sorry, hindi ko agad ipinaalam sa'yo na dumating na ako. Bukod kasi sa pagod ako sa biyahe, ay gusto kitang surpresahin. Humawak siya sa braso ko. Wala na akong maramdaman sa mga hawak at yakap niya sa akin. Ibang-iba kapag si Danica ang humahawak at yumayakap. Bumuntong hininga ko. Rowena, we need to talk. Unti-unting nabubura ang ngiti niya. Parang seryoso naman yan, babe. Don't tell me, galit ka pa rin sa akin. Hindi naman ako galit sa'yo. Ikaw ang galit kaya ka umalis. Bumuntong hininga siya. Yeah, I know. And I'm sorry, babe. Umalis lang ako para makapag-unwind. Tumango ako. Alam ko yun. Pero kailangan natin mag-usap. Sa office tayo. Tumalikod na ako at nauna nang naglakad papunta ng office. Nakaawang ang labing ni Rowena habang nakatingin sa akin. Tila ba hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Pag-aksyon tumawa. Binibiro mo lang ako, Alvin, di ba? Bumuntong hininga ako. No, hindi ako nagbibiro, Rowena. Umiling-iling siya at tuluyan ng tumawa. No, nagbibiro ka lang, babe. Dahil galit ka sa akin. I know you. Lumapit siya sa akin at tumawag sa braso ko. Ang isa niyang kamay ay humaplos sa pisngi ko. Iniiwas ko ang muka at matiim na tumingin sa akin niya. Hindi ko nagbibiro, Rowena. Hindi na tayo pwede. Pinuputol ko na ang anumang meron sa atin. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bumalatay ang sakit. But why, babe? Ikinumpas niya ang kamay at umiling-iling. No. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka o inis sa akin. Wrong timing yata ang pagbabalik ko. Sige, alis na muna ako. Tumalikod siya at dinampot ang bag sabay sukbit sa balikat. I'm serious this time, Rowena. Hindi na tayo pwede dahil may asawa na ako. Natigilan siya at tumingin sa akin. What? May asawa na ako. I'm married. Itinaas ko ang kaliwa kong kamay at ipinakita sa kanya ang wedding ring band. Umawang ang labi niya at titig na titig sa kamay ko. Pumalatay ang mas matinding sakit sa kanyang mukha. No, Alvin. Hindi mo magagawa sa akin to. Tumulo na ang luha niya sa mga mata. Napalunok ako. I'm sorry, Rowena. Umiling-iling siya at tila nangihinang umupo sa sofa. Lumapit ako sa kanya at umiskwat. Hinawakan ko ang kamay niya.
Tumingin siya sa akin. Namamasa na ang mga mata niyang may nakaguhit na sakit. I'm so sorry. Why, Alvin? Sabihin mo naman sa akin nagbibiro ka lang mo. At hindi ito totoo. Please? Humihik din sambit niya. It's true. Kasal na ako. 1 week na. Sa mayor's office kami kinasal. Talagang gustong-gusto mo nang ikasal, ano? Kaya nagpakasal ka sa kahit na sinong babae lang. Hindi ko maibigay sa'yo kaya iba na lang ang pinakasalan mo. Ha? Sarkastikong sabi niya. Hindi siya kung sinong babae lang, Rowena. Gumuhit na ang galit sa mata niya. Sino ang babaeng pinalit mo sa akin at pinakasalan? Saglit akong hindi nagsalita at matiim na tumingin lang sa kanya. Sino babaeng yun, Alvin? Sa Danica. Nagsalubong ang kilay niya. Danica? Ang anak ng Mang Berto? Tumango ako pero kasabay noon ay ang pagpaling na mukha ko nang sampalin niya ako. Danica's personal voice. Daing ko sabay kuskus ng braso kong natalsikan ng mainit na mantika na mula sa piniprito kong bangus. Mabilis kong dinampot ang takip at halos ihagis ko yun sa kawali para hindi na ako talsikan ng mantika. Napangiwi ako nang makita ang pamumula ng braso kong natalsikan ng mantika. Itinapat ko yun sa gripo at binasa. Ayoko talaga na nagpiprito ng bangus o kay baboy dahil matalsik ang mantika. Pero kasi, paborito ni Alvin ang piniritong bangus. Noong nagprito nga si tatay ng bangus, ang dami niyang nakain at ang sabi nga niya, paborito niya iyon. Muli kong tinanggal ang takip para baliktarin ang bangus. Napapatili pa ako dahil tumatalasik ang mantika. Inihaharang ko na lang ang takip. Oh, anyari sa'yo, Danica, at para ka nakikipagyera sa mga Spartan dyan. Natatawang sabi ni Sarah at lumapit sa akin. Kasi tumatalasik ang mantika. Tumawa siya lalo at lumapit sa akin sabay agaw ng shense. Ako na nga. Pero muli kong inagaw ang shense. Ako na. Ulam ni Alvin yan kaya ako dapat ang magluto. Usus! Gusto pala magpa-impress sa asawa. Mamuso ako. Siyempre, asawa niya ako kaya tungkulin kong ipagluto siya, no? E di ikaw na ang ularang asawa of the year. Ani Sarah. Kunwaring inarapan ko na lang siya at pinagpatuloy na ang pakikipambuno sa mantika. Nagbano ko kay tatay at tumalik ako sa pisngi ni Alvin. Kauuwi lang nila galing sa site. Hinapit ako ni Alvin sa bewang at hinalikan sa buhok. Kinuha ko naman ang slim bag niya at ipinasok ko muna sa kwarto. Kain na tayo, Alvin. Tay? Yaya ko sa dalawa na nakapagubad na ng sapatos. Anong ulam, anak? Mukhang may naamoy ako mabango ah. Ani tatay. Sinigang na hipon na paborito niya tay at pinaritong bangus na paborito ni Alvin. Ngiti-ngiti na sabi ko. Natigilan naman silang dalawa. Nagprito ka ng bangus? Tila hindi makapaniwalang tanong ni tatay. Tumango naman ako. Matalas ka mantika nun ah. Ngumuso ako. Oo nga po tay. Dami ko nga pong talsik ng mantika. Ipinakita ko sa kanila ang dalawang braso kong may maliliit na lapnos na dulot ng talsik ng mainit na mantika. Meron din akong talsik sa muka. Isa sa pisngi at isa naman sa gilid ng mata na pinakamahapdi sa lahat. At namako pa rin hanggang ngayon. Shit! Mahinang mura ni Alvin at tinawakan ako sa braso at tiningnan ang mga lapnos ko. Alalang-alalang itsura niya na para bang malala ang lapnos ko at 3rd degree burn na. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hindi ka na dapat nagprito anak. Bangus pa ang pinirito mo eh. Talagang matalas ka mantika nun. Tingnan mo nga ang balat mo oh. Para ka nang may bulutong. Sermon ni tatay. Hindi ka na dapat nagprito. Ayos lang naman sa akin kahit anong ulam. Hindi naman ako mapili. Puro galos ka na naman tuloy. Di pa nga humihilom ang ibang galos mo, nadagdagan pa. Segunda pa ni Alvin. Ngumuso naman ako. Ang uuin nyo naman. Hindi naman malalayan. Sa kagagaling din yan. Seryoso lang akong tiningnan ni tatay at ni Alvin. Bumuntong hininga ako. Tay, Alvin, masyado nyo na akong binibaby eh. Hindi na ako bata. Normal lang na magalusan ako paminsan-minsan. Kaya ako tinutokso ni Sarah eh. Kahit ano pa sabihin mo anak o ng ibang tao, baby pa rin kita kahit tumanda ka pa. Hala, magsikain na tayo. Gusto ko na matikman ang sinigang na hipon. Pero sa susunod anak, huwag ka na magpiprito ng bangus ha. Ako nila ang magpiprito.
Tumayo na si tatay at pumasok na sa kusina. Tumayo na din si Alvin pero matiim pa rin ang tingin sa akin. Makinig ka kay tatay. Huwag ka na magpiprito ng bangus sa susunod. Nanghaba na naman ang uso ko. Pati ba naman siya? Pero paborito mo yun eh. E di ako na lang magpiprito. E di ikaw naman ang natalsik ka ng mantika. Kumagat labi siya at ngumiti. Nagliwanag din ang kaslap ng kanyang mga mata. Tumaas ang kamay niya at pinisil ang baba ko na para bang nanggigil siyang bigla. How can I not like you? Ha? Anas niya sabay kintal ng halik sa labi ko. Papapungay din ang kanyang mga mata. Bumilis naman ang tibok ng puso ko. Natigilan kami na may tumikim. Sabay pa kaming lumingon kay tatay. Nag-init ang pisngi ko dahil nakita niya kami. Mamaya na yan lambingan yung dalawa. Kumain na muna tayo at lalamig ng pagkain. Oo, Tayberto. Let's go, baby. Nakangising untag sa akin ni Alvin at hinawakan ng kamay ko. Hinila na niya ako papunta sa kusina. Nakangiting pinagmamasdan ko sila habang tinitingnan ang luto kong sinigang na hipon. Si tatay halos hindi na maipinta ang muka. Ano, tay? Sakto lang bang asim? Ayos ang asim, anak, pero malapit na sa dagat. Natawa lang si Alvin sa sinabi ni tatay habang humihigop na rin siya ng sabaw. Naging alanganin ang ngiti ko. Ano pong malapit na sa dagat? Maalat, anak. Nawala ang excitement ko. Kumuha ko ng kutsara at tinikman ang sabaw. Napangiwi ako ng malasahang maalat nga. Nahihiyang tumingin ako kay Alvin at kay tatay na kahit maalat ang sabaw ay tuloy pa rin sila sa pagkain. Dapat pala nagpatulong na lang ako kay Sarah. Sorry, hindi ko natansya ang lasa. It's okay, baby. Masarap pa rin naman at lamang tiyan na din. Ani Alvin. Kaunting practice pa, anak. Makukuha mo din ang tamang timpla. Ngumiti na ako. At least naging ana sila. Gagalingan ko na lang sa susunod. Opo, tay. Magpa-practice pa po ako. Naging magana at masaya naman ang hapunan namin kahit maalat ang sabaw. Marami pa rin nakain ang dalawang lalaking importante sa buhay ko. Siya nga ho pala, Tayberto. Gusto po ni Lolo Fernanda dalhin ko si Danica sa mansion sa Sabado. Sabay kaming napalingon ni tatay kay Alvin. Sumibol naman ang kaba sa dibdib ko nang banggitin niya ang lolo niya. Abay, ayos lang naman sa akin. Si Danica ang tanungin mo kung okay lang sa kanya. Saad ni tatay. Sa akin naman bumaling si Alvin. Ayos lang ba sa'yo, baby? Gusto ko rin makausap ni lolo. Ngumiti ako kahit sumisipa ang kaba sa dibdib ko. Oo naman, ayos lang sa akin. Ngumiti siya, tinawakan ng kamay ko at pinisil.